nang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay. Gabay at patnubay. Palatuntunan ng bibigay inspirasyon, tatalakay sa iba-ibang pangyayari sa loob at labas ng ating bansa. Gagabay sa mga taong nangailangan ng patnubay sa kanilang mga suliranin sa buhay. At ngayon, narito ang inyong program host, ang Mindoriyong Midnight Boy, Kuyang Arnold Acevedo Namuko. Ang oras ganap na alas 9:50, 10 minuto bago mag-ika-10 ng umaga. Alright mga kababayan, good morning sa inyong lahat. Mapagpalang umaga ngayong araw ng Biyernes. Good morning Pilipinas. Sa lahat ng ating mga kababayan sa iba't ibang dako ng ating bansa. Partikular na rin po sa iba't ibang dako ng mundo sa naabot ng ating palatuntunan ng gabay at patnubay. Good morning sa inyong lahat. Naway ang kapayapaan, kaliwanagan at katagumpayan ay sumainyong lahat sa tulong at awa ng ating dakilang lumikha.
Kayo po ay nakikinig at nanonood dito sa KBS RMM News TV. Radyo na dyaryo pa sa ating palatuntunang gabay at patnubay. Dito sa Kasado Broadcasting Service ang responsabling mga mamamahayag. Ano man ang layat lingwahe mo basta't kayo ay Pilipino, ito ang boses mo. Sa pangalan po ng ating buting station manager, publisher, President CEO, Kuyang Alan Valenzuela Bordeos. At syempre naman po mga kababayan, ito po ang iyong ambang lingkod, ang kuya ng lahat. Ang mendo rin yung Midnight Boy, bagamat hindi naman gaanong kagwapuan, sigurado naman po ito ay inyong maasahan, ang inyong Kuyang Arnold Aceveda Namuko. Dito sa ating palatuntunang gabay at patnubay. Bangon, bangon Pilipinas! Magandang umaga po sa lahat ng ating mga nakasubaybay sa ating palatuntunan ngayong umaga. At syempre sa lahat po ng ating mga kasado patroller, sa ating mga kolumnista, writer. Good morning, good morning. At syempre sa atin pong Studio 2 sa buluwagan ng balitaan ni Kuyang Alan Valenzuela Bordeos at ni Ate Cora Biernes, Ate Joy Pasco at Kuyang Jack Frost Bordeos. Good morning sa inyong lahat dyan. At syempre ganoon din po sa ating sa Studio 3 sa buluwagan ng balitaan ni Kuyang Wayne Espino Lauso. Pagamat sabi nga'y nagpapakondisyon pa ng kanyang health, sa over fatigue at sa maraming mga pinagkakaabalahan, partikular na po sa pangailangan ng ating bayan, sa ating mga kababayan na kadalasan ay dumudulog sa ating tanggapan upang sila ay maalalay at mabigyan ng kaukulang pagsubaybay para sila ay maitaguyo doon sa kanilang mga pangailangan sa ating mga pamahalaan ng ating bansa. Kaya sabi nga po ang lahat ng ating mga kababayan na nagnanais at magkaroon ng iba yung kalutasan sa kanilang mga problema. Maaaring makipag-ugnayan lamang po kayo dito sa ating palatuntunan ng gabay at patnubay. Hashtag Balitang Kasado, hashtag Gabay at Patnubay, hashtag PBS RMM News TV. At syempre hashtag Isyu ng Lipunan. Yan. At syempre sa lahat po ng ating mga kababayan na ngayon po ay patuloy na umaasa at patuloy na nagkakaroon ng pag-asa sa kanilang mga harapin at hinarap sa buhay. Ang ating lamang pong tagubilin ay maging matatag at maging matibay kayo sa inyong paninindigan ng naaayon sa kabutihan ng inyong mga minamahal. Yan. Anyway, binabati po natin ang ating taga-studio 4 yan sa Region 3 sa buluwagan ng balitaan ni Kuyang Paul Candelaria. Kuyang Paul, magpalakas ka at bawiin mo yung dati mong pagiging macho man. Bagamat sabi nga sinusubukan minsan ng tadhana, ng kapalaran, na yung kalusugan minsan ay parang nababago kapag ang isang tao ay sabi nga tinatamaan ng mga pagsubok sa pangkalusugan. Yan, tangi lamang po nating maipaalaala sa lahat ng ating mga minamahal sa buhay. Maging matatag lamang po kayo at sabi nga huwag bibitiw sa pananalig sa pag-asang tanging ang Panginoon lamang makapagbibigay kaganapan nito sa lahat ng tao. Anyway, good morning kay Kuyang Chudi Soyman Jr. at sa ating Kasado Patrol 27. Likewise kay Kuyang Juna Santusidad Kasado Patrol 40.
Good morning everyone sa lahat ng ating mga tagapakinig at taga-subaybay. At syempre mapapanood po ninyo ang ating palatuntunan dito sa ating Facebook page ng Balitang Kasado. Dalawa lamang po itong inyong pwede po ninyong pagtuunan sa inyong Facebook page, ang Balitang Kasado at KBS RMM News TV. I-follow lamang po ninyo, i-like at i-share. Yan. At syempre sa YouTube channel po natin, inyo pong i-subscribe din ang Balitang Kasado. Yan. At syempre, sa ating FB page, pwede po kayong mag-comment, bumati, magpahatid ng mensahe sa inyong mga minamahal sa buhay, saan man po sila naroroon. Pwede po kayo ay maghati din ng pangungumusta. Lalo na't nasa mga malalayong lugar at siyempre sa dami po ng ating mga kababayan na sa ngayon ay sumusubaybay at patuloy na nanonood at nakikinig. Kaya sabi nga po ang tangi nating masasabi, magandang araw po sa inyong lahat at panatilihin ang palaging pagkakaisa, pagpapatawad at pagpapakumbaba. Sapagkat yan po ang siyang number 1 para sa lahat. Anyway, good morning sa lahat ng ating mga taga-homeowners association dyan sa lugar ng Jores Homeowners Association ng Sitio Bukal dyan sa barangay Pantok, Binangunan, Rizal. Okay, magandang umaga po sa lahat ng mga board of directors, yan, sa mga incorporators, sa mga residente ng Sitio Bukal, likewise sa family Rizari, magandang umaga po sa inyong lahat yan. Ganon din po sa Vergara Compound Homeowners Association dyan sa lugar ng barangay Yakupang, dyan sa Maria Corazon, St. Ana. Magandang umaga po sa inyong lahat sa mga incorporators and board of directors and members. Magandang umaga po sa lahat. At syempre sa lahat po ng ating mga kababayan po dyan sa lugar ng Mindanao, sa Purok 16 Clan, Bagong Pag-asa, Barangay Sinawal, General Santos City dyan sa Mindanao. Magandang umaga po sa inyong lahat at pagpalang umaga po sa lahat ng ating mga kababayan dyan sa mga tribong Blaan. Yan. Sa panguna po ni Ate Fredeline Samaldani. At syempre, binabati po natin na magandang umaga si Chaplain Berry. Yan. Magandang umaga po sa inyo, Divine Council, at sa lahat po ng bumubuo ng Watchman Initiative Affairs. Divine Council and Customary Humanitarian Law. At alam po ba niyo mga kababayan na itong Watchman Initiative Affairs ay may mga lituntuning nakapaloob sa Republic Act 8371. Ito ay gumagarantiya sa karapatan ng mga katutubong tribo dito sa ating bansa, partikular sa mga katutubong Blaan. At mga batas sa mga katutubong tribo. Yan. Customary law, self-governance and dependent. Indigenous cultural communities ng indigenous people, ICC's, IPs, Inter-Tribe, Inter-Clan and Recovery Program. Ang Watchman Initiative Affairs, the Sovereign Institute Divine Council, ay patuloy na pumapatnubay at gumagabay sa lahat ng ating mga kababayan, lalong-lalo na po sa mga tribo, mga katutubo, sa mga iba't ibang tribe po sa ating bansa. Kahit po sa iba't ibang bansa man, ganun din. Sapagkat ang Customary International Humanitarian Law, ito ay patuloy na tumatanglaw sa pag-asa ng ating sambayanan. At syempre, binabati po natin ng magandang morning si Ate Princess Sunshine Amera Magdangal. Siya po yung SK5 President, CEO Vision Keeper. At syempre, likewise, kay Kuyang Chaplain Frederick Berry, ang Supreme Minister Vision Keeper Worldwide. Good morning everyone. At sa lahat po ng mga miyembro ng Watchman Initiative Affairs.
oras, ganap na alas 11:01 ng umaga. Dumako muna po tayo sa mga ulo ng ating mga balita. Alas 10:02 ng umaga, ito ay atid ng Gold9 Plus Probiotics na may mga benefits, effective and preventing serious illnesses and ailments like diabetes, cholesterol, build-up, asthma, hypertension and kidney diseases, helps in regulating normal blood pressure, maintains normal blood sugar level, boosts immune system, helps in healing wounds faster, perks up body's immune response to stress. Gold9 Plus Probiotic All Natural Extract includes the followings: Stevia Plan, Ampalaya Serpentina, Malunggay, Acetaba, Insulin Plan, Banaba, Sambong Mangustin. Ito ay sa pag-i-endorso ni Dr. Ariel T. Bayra, ang Gold9 Plus Probiotics at ng Insensitive OTS. Narito ang mga ulo ng ating mga balita barbarian. Sabi ng PH Navy Executive tungkol sa China Coast Guard sa West Philippine Suro. Samantala, mga kababayan, ex-Negros Oriental Governor Pride Tibes nabid para sa terror financing raps. Round 1. Ready, go! CSR kinatuwa ang hatol sa 4 na pulis sa pagpatay sa ama at anak. Round 1. Ready, go! PNP Chief nag-utos ng paglikha ng gun permit hub sa Visayas, Mindanao. Round 1. Ready, go! Mahigit 2.8 thousand job vacancies para sa mga healthcare workers ng Department of Health. Round 1. Ready, go! Samantala, tumataas na kaso ng child rape sa bansa. Hinimok ni Ligarda sa Senado. Round 1. Ready, go! SIRV program ng PH ginagamit bilang tiket ng mga dayuhang kriminal. Round 1. Ready, go! Samantala, kinumpirma ng DMW ang paglubog ng MV Tutor. Filipino seafarers nawawala pa rin. Round 1. Ready, go! VI, nasakuti ang isang South Korean drug trafficker sa Clark Airport. Round 1. Ready, go! Samantala, Army troops na-recover ang mga armas na inabandona ng NPA sa hangganan ng Bulacan at Rizal. Round 1. Ready, go! Antabayanan ang kabuang mga balita makalipas ng ilang pag-uulat ng ating mga Kasado Patrol. Alright, nakuhan po muna natin ang pagbati ng ating mga Kuyang, mula po kay Kuyang Chudi Soyman Jr. sa ating Kasado Patrol 27. Gandang umaga, Kuyang Arnold, lalo na sa Kasado Family mula kay Patrol 27, mula kay Kuyang Chudi Soyman Jr.
Likewise, ganun din po ang isang mapagpalang umaga, Kuyang Arnold, nasa Barangay Hall, Apupong, General Santos City. Mayroon unang pag-uusapan sa land dispute. Para sa Guhay Clan Recovery of Possession Native Land. Mula po kay Kuyang Chaplain Divine Council ng Watchman Initiative Affairs. At syempre mapagpalang umaga rin po kay Bai Fredelin Samaldani, ang ating 333 Kasado Patrol. Siya po yung pinakang pinuno at namumuno sa lahat ng ating mga kapatid na mga tribe ng Blaan dyan sa General Santos sa Mindanao. Good morning, Kuya Alan, at sumaiyo ang mapagpalang umaga. At sa ngayon po ay nakaalalay po sa ating palatuntunan ang ating buting station manager at siya po ay sabi nga'y malugod na patuloy sa kanyang pag-alalay sa ating palatuntunan. At sa lahat po ng ating mga kasado patroller na sa ngayon ay nasa iba't ibang dako. Today is Friday, standby report. At syempre, ito po ay araw ng Biyernes at ito po ay araw ng mga pamimintuho ng mga dibuhista, dibuto. Yan, dibuto pala. Dibuto ng ating Black Nazareno. Diyan po sa katedral po ng Quiapo sa Maynila. Kaya congratulations po at good luck po sa inyong lahat. At ang madalas po ito nagtitext sa ating comment box ay ang pagbati mula sa KPP brother and sister. Mapagpalang umaga po sa lahat po ng mga dibuto, sa lahat po ng mga nag-aalay ng mga panalangin at mga debosyon dyan sa mahal na Nazareno ng Quiapo. Kaya kami po ay nakikiisa bilang kami ay kapatiran ng Divine Healing Power. At hanggang dyan po sa Kamay ni Jesus sa lugar po ng Lucban, Quezon. Okay, congratulations sa inyong lahat mga brother and sister ng KPP Divine Healing Power. Kaya sana nga lahat ay mapagaling nyo na lahat yung mga may sakit. Ako nga medyo wala rin sa mood ang aking pakiramdam sa ngayon dahil kasi nga siyempre dahil dala nga po ng sobrang init sa umaga tapos sa hapon ay umuula-ulambo. Kaya kapag nagbabiyahe po ang inyong abang lingkod, ay siyempre lalabas po ng sasakyan, maaambunan, o dili kaya ipapasok po ng malamig na lugar galing sa initan. Kaya medyo dyan po nadali itong ating si Bisayang Tisoy sa ganyan. Si Kuyang Wayne Lausong kaya halos 2 panunod po siya na hindi nakapagtangal ng kanyang palatuntunan dahil nawala po sa kondisyon yung kanyang kalusugan. Kaya sa next week ay sigurado po yan. Yan po ay makakaganap na ng kanyang obligasyon para mamahayag sa ating buong sambayanan. Kaya ang KBS RMM News TV ay patuloy po na naglilingkod sa sambayanang Pilipino. Sa lahat po ng ating mga minamahal na mga kababayan, na mga manggagawa dito sa ating bansa. At ganun din po sa lahat po ng ating mga minamahal na mga kababayan sa iba't ibang dako ng mundo, na mga nagtatrabaho. At karamihan po ngayon na nagiging biktima naman ay mga seaman. Kaya talaga, napakahirap talaga. Ika ngayon na sinasabi nating sala sa labo, sala sa linaw. Kung alin pa naman yung sabi nga mapayapa na naglilingkod at nagtatrabaho ng mahinusay sa barko, sa mga pagbiyahe, lalo na po yung mga around the world. Kaya, ito naman na sinasamantala ng mga pirata Lalo na kapag dumaan doon sa mga delinquent na karagatan. Kaya talaga napakainit na ng sitwasyon sa buong mundo. Kung dito na nga lang sa atin sa bansang Pilipinas, yung mismong pag-aari at teritoryo ng Pilipinas ay minamantakin po ninyong aakupahin ito ng mga Chinese. Kung ano-ano mga gimmick
at sariling batas ang kanilang pinaiiral ay samantalang kaya nga nagtatag ng batas ang buong Asia o ng buong bansa para po sabi nga ang iyong karagatan ay dapat maging malaya ang sino paman na makapaghanap buhay dyan, lalo na po yung mga fisherman, yung mga mangingisda na dyan umaasa sa karagatan. Oh. Siyempre, marami po sa mga lahi at angka ng Pilipino ang talagang mahilig po sa pandaragat at sapagkat sabi nga dyan po talaga kumikita para sa panustos sa kanilang mga pamilya, sa kanilang mga anak, yan, sa kanilang mga nag-aaral, upang kabuhayang talagang nagiging sabi nga salit-saling lahi mula pa noong mula't simula. Na yan talagang pamamalakaya o pangingisda ay napakahalaga at number 1 sa kabuhayan na siyang nakapagpapausad sa pamumuhay ng kanilang mga pamilya. Natatanda ko pa po nung ako'y bata pa. Elementary, kasama ako ng aking lulo sa pamamaklad. Alam po ba niyo yung baklad? Yung baklad, basta yung pinapasukan at may mga nakakulong na mga lambat din niya na yari sa kawayan. Then, yan. Natatandaan ko pa po yan. Na hindi basta-basta talaga ang sabi nga'y maging mangingisda. Sabi nga'y pag walang huli, walang buhay. Ibig sabihin, nais lamang po nating linawin sa usapang ito na kapag walang nahuli ang isang mangingisda o nabingwit na mga huli, ay wala po talagang pag-asa yung pangkabuhayan. Sabi nga'y gutom talaga. Bago tapos, ang ginagawa naman ng iba, lalo na yung mga Chinese pang yan, inaagawan pa nila ng mga uli na isda, itong mga mamamalakaya. Maliliit na mga mamamalakaya na lamang yan. Sabi nga'y pangangailangan lamang iyan ng mga pamilya na nagpapakabuhay. Ay alin sa inyo, puro gayad ang inyong gagawin, yung lambat ay hinihila doon sa ginagayad sa karagatan, kaya kahit maliliit, malalaking isda ay dala. Walang patawad. Lalo na yung mga coral. So, dyan sa lugar pong iyan, ng Ayungin Sul, talagang halos sabi nga'y talagang wasak na. At nasira na. Kaya nga, sabi nga, sana makabawi uli yung kagandahan noong kalikasan yun ng karagatan. At sana ay magkaunawa na, magkabilang panig at tanggapin na sana ng mga China o Chinese Coast Guard na talagang yan pong karagatang iyan ng West Philippine Sea ay mismong yan ay teritoryo at pag-aari ng Republika ng Pilipinas. Kaya sana naman po ay maunawaan. At maintindihan naman ang lahat ng tao ay may mga ambisyon na nais magpakabuhay at mamuhay ng normal. Kaya ang atin lamang pong pakiusap, unawa lamang po. At ang kay Pedro ay kay Pedro, ang kay Juan ay kay Juan. Hindi po pwedeng angkinin ni Juan ang kay Pedro. Ano po ang ibig sabihin natin? Sabi nga po kaya nga po nilikha ng Diyos ang buong mundo para po may kanya-kanya tayong teritoryo o kanya-kanyang lugar na dapat pagyamanin at pangalagaan, hindi para sakupin. Okay, nagkakaunawan po ba tayo? Alright, marami pong salamat at sana po ay maunawaan ng ating mga tagapakinig ang ating ipinapaliwanag. Alright? Ang oras ganap na alas 10:16 ng umaga.
Alright, nasa linya ang ating Kasado Patrol 25 sa lugar at area po ng Calabarzon, si Kuyang Landuluto upang magatid ng malagang balita. Mga pangyayari kung saan, sabi nga po, siya ang ating unang binamano ngayon sa ating palatuntunan upang makarating sa ating mga kinaukulan ang kanyang malagang balita. Kuya Lando, standby report. Ang oras ganap na alas 10:17 ng umaga. Ito ay atid ng KBS RMM News TV, Radyo na Dyaryo pa. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps at sa pagtataguyod ng Gold9 Plus Probiotics. Ito ay sa pag-endorso ni Dr. Ariel T. Bayra ng Gold9 Plus Probiotics at ng Insensitive Potes. Alright, good morning kay Ate Carolina, si Kenya Antinero ng Binangunan Rizal, kay Ate Jeneline Laugo Santos, and sa lahat ng buong pamilya ng Balitang Kasado, sa mga taga-Barangay Pantok, sa mga taga-DOST, STDI, magandang umaga po sa inyong lahat. At syempre kay Madel Namuco, kay sa mga taga-official actives ng 2ID Press Corps, magandang umaga po sa inyong lahat. Sa lahat po ng mga brother and sister ng KPP, magandang umaga po sa inyong lahat at sa lahat po ng buong miyembro ng original Rizal Rizal PNP Press Corps. Magandang umaga po sa inyong lahat at sa lahat po ng mga ganoon din po sa kay sa mga taga Viva KPP Zen Benedict. Magandang umaga po sa inyong lahat. At syempre sa lahat po ng ating mga kababayan kay Kuyang Hosto Abbas Jr. ng Baco Oriental Mindoro. Alright? Mapagpalang umaga sa inyong lahat. Tunguin po naman natin ang pag-uulat ng ating Kasado Patrol na si Double L. Kanina pa nakatayo, ha? Okay, Kuyang Dan Tor, standby report. Sunod ka na rito, alright? Nasa linya si Kuyang Double L, yan, si Double L. Kasado Patrol Report. Alright mga kababayan, may pag-uulat ang ating Kasado Patrol, ang ating chief reporter, si Kuyang Landuluton ng Lalawigan ng Cavite. Alright, Kuya Lando, good morning! Yes, good morning, Kuya Arnold. Kamusta ka na diyan? Ano lagay na dyan sa lalawigan ng Cavite? Sa looban ng 24 oras mula kahapon. Alright, Kuya Lando? At national issue tayo ngayon, Kuya Arnold. Okay, sige. Ipotok mo na yan. Ito ay may kinalaman ito sa resignation ni Vice President Sara Duterte, Kuya Arnold. Okay, maganda yan. Una nang itong mananatili ang suporta ni Senador Bongo at Bato de la Rosa kay VP Sara Duterte kasunod ng kanyang resignation sa kabinete. Ayon kina Go at de la Rosa, nakilalang mga kalyado ng dating mga Pangulong Rodrigo Duterte, nakikinala nila si VP Sara sa dedikasyon at pagmamahal at serbisyo sa bayan. Para kay Go, kaisa siya sa pangalawang Pangulo sa tunay na malasakit ng mga guro at ating mga kabataang Pilipino. Kilala siya sa simula pa lamang ng kanyang serbisyo publiko at ipinamalas ang kanyang husay, katatagan, dedikasyon at mga prinsipyong pagsisilbi sa bayan. Suportado niya si VP Sara sa anumang mga pasya at inaharap kung paano niya magampanan ang kanyang tungkulin
bilang pangalawang Pangulo ng ating Republika ng Pilipinas. Naniwala naman si Senador Bato de la Rosa na matagal na nga pinag-isipan ni VP Sara Duterte ang kaniyang desisyon na magbitiw sa kabinete ni Pangulong Bongbong Marcos. Kilala mo umano ito simula pa nung bata pa at ang kanyang una ay kapakanan ng iba at pagmamahal sa bayan. Si VP Sara ay nag-resign bilang Secretary ng Department of Education at Vice Chairman ng National Task Force and Local Communist Armed Conflict or ATLF o ILCA. Umano ito ng mga mga iba't ibang reaksyon ko, Arnold. Mula sa mga iba't ibang sektor. Ayon kaya Senate President Senador Francis Ches Escudero na inaasahan na ang kanyang resignation ni Bapa Sara mula sa kabinete dahil ito ay nagsimula ng batikusin ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ilang mga kalyado nito, si Pangulong Bongbong Marcos at ang First Family. At nanahimik ito nang hindi suportahan ng administrasyon sa mga usapin ng West Philippine Sea at ang pag-aristo kay Pastor Apollo Tibuloy at sa iba pang mga usaping pangbansa. Mula dito sa lalawigan ng Cavite, Kasado Patrol Unit 25, ako si Dubolel, Kuya Lando Luto, nag-ulat para sa Gabayan Patnubay ng KB Sarim News, radyo na, TV pa, maging at kasyado pa. Back to you at happy weekend, Kuya Arnold. Enjoy weekend. Okay, thank you Kuya Lando, si Double L ng Kasado Patrol 25 ng lalawigan ng Cavite. Mula pa rin sa area ng Calabarzon. Salamat Kuyang Lando Luto, Kasado Patrol 25. Ang oras ganap na alas 10:24 ng umaga. Ito ay hatid ng KBS RMM News TV. Radyo na dyaryo pa. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Alright, nais po muna nating banggitin ang kinaroroonan ni na Kuyang Divine Council ng ating Kasado Patrol 12 dyan sa lugar ng General Santos. Kasama natin si Bai Diamante Fredelin Zamaldani, Barrister Practitioner of Watchman, Minister of Academics, Chieftain, 16 Clan Blaan, para suportahan ang pagbawi ng lupain ng Guhay Clan nasa Purok 7, Overview, London, Apupong General Santos City. Nandun po pala ang grupo ng Divine Council. Alright? Good luck sa inyong lahat yan sa area at lugar ng lugar pong iyan ng Purok 7, Overview, London, Apupong General Santos. Tuloy-tuloy lamang po ang ating balitaan. Army trucks na recover ang mga armas na inibandona ng NPA sa hangganan ng Bulacan at Rizal. Round 1. Ready, go! Nasamsam ng mga tropa mula sa 18th Infantry Battalion ang isang katsin ng mga armas habang tinutugis ang isang grupo ng mga rebelding komunista sa San Jose del Monte City sa Bulacan. Malapit sa hangganan ng lalawigan ng Rizal, iniulat ng Philippine Army nitong Huwebes. Sinabi ni Lieutenant Colonel Mark Anthony Ruby, commander ng ATIB, sa mga reporter na ang operasyon na isinagawa noong Merkules ay bunsod ng mga ulat mula sa mga concerned citizens hinggil sa mga armadong elemento na may kaugnayan sa Komiting Larangan
Guerrilla Narciso. Aniya ang armadong grupong ito ay isang lokal na paksyon ng Partido Komunista ng Pilipinas, Bagong Hukbong Bayan, PKP, NPA na kumikilos sa hangganan ng Bulacan at Rizal, na bunyag at nakumpiskan ng mga tauhan ng mula sa ETIB sa koordinasyon ng Philippine National Police ang isang M16 rifle at isang shotgun na may kaukulang bala, gayon din ang hand grenade at subversibong dokumento. Sinabi ni Robin na ang mga armas ay inabandona na sa pamagitan ng pagtakas ng mga miyembro ng teroristang grupo upon realizing that they stood no chance against the overwhelming force of the government. Ang kaganapang ito ay nagtatampok ng tunay na katangian ng armadong NPA na nagdadala ng gulo, pangingikil at paninilang sa ating mga kababayan sa mga rural na lugar, sabi niya. Nagpapasalamat siya sa mga residente ng kanilang kooperasyon na nag-ambag sa matagumpay na operasyon at nag-alis ng mga nakamamatay na armas sa mga terorista. Hinimok ang mga lokal na komunidad na manatiling mapagmatsyag at agad na iniulat sa mga autoridad ang anumang kahinahinalang aktibidad, partikular na may kaugnayan sa mga labi ng NPA, sabi ni Ruby. Alas 10:28 ng umaga, ito ay hatid ng KBS RMM News TV. Radyo na dyaryo pa, ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps at sa paghatid ng Gold9 Plus Probiotics. Ito ay sa pag-endorso ni Dr. Ariel T. Bayra ng Gold9 Plus Probiotics at ng insensitive Otes. Good morning sa lahat ng ating mga kababayan dyan sa lugar ng Canada. Sa pangunguna ng ating Kasado Patrol, Julius Ferriols, yan. At syempre, sa lahat po ng ating mga kababayang Pilipino dyan, magandang gabi o araw dyan sa inyong lahat dyan. At syempre, ganoon din po sa ating mga kababayan po dyan sa Georgia, USA, sa United States of America, particular po sa lugar na kinaroroonan ng ating Kasado Patrol, si Kuyang Gilier Valencia. Good morning, Pastor Gilier Valencia. Alright, Kuyang Dan, standby report, paki-connect ang iyong kanina ka pa kinukontak ng ating mga kasamahan dito sa area ng ating himpilan. Ang oras ganap na alas 10:31 ng umaga. Ito ay hatid ng KBS RMM News TV. Radyo na dyaryo pa. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps.
Samantala, BI nasakuti ang isang South Korean drug trafficker sa Clark Airport. Round one. Ready, go! Arestado ang mga opisyal ng Bureau of Immigration ng Clark International Airport sa Pampanga ang isang South Korean national na wanted sa kanyang bansa dahil sa drug trafficking sa isang pahayag nitong Huwebes. Sinabi ni Commissioner Roman Tanchenko na si Choi Minhaye, 33 taon, ay na-internship noong Hunyo 17 bago siya nakasakay sa isang flight ng Jeju Air sa patungong Incheon sa Seoul, South Korea. Matapos ang kanyang pangalan ay nag-udyok ng positibong hit sa derogatory check system ng Bureau na nagpapahiwatig na siya ay blacklisted bilang resulta ng deportation order laban sa kanya. Aniya ang South Korean ay nasa wanted list ng BI mula noong Pebrero ngayong taon nang siya ay inutusang ipa-deport dahil sa pagiging undesirable alien. Si Choi ay pagsari ng red notice mula sa International Criminal Police Organization na inilabas noong February 2 na nagmumula sa kasong druga laban sa kanya. Isang waran para sa kaniyang pag-aristo ang inilabas ng Ulsan District Court sa Timog Silangan, Korea, kung saan siya ay sinampahan ng kasong paglabag sa Narcotics Control Act ng kanyang bansa. Sinabi ng mga otoridad sa pagitan ng Abril 2022 ng nakalipas na taon hanggang Hunyo 2023, si Choi at isang kasabwat ay ibinebenta sa internet sa Pilipinas ang 3.27 milyong USD halaga ang mga gamot, kabilang ang sintetikong marijuana at LSD. Ang mga benta na kung saan ay transacted 539 beses o 539 beses na sa pamagitan ng messaging application Telegram. Ang LSD ay isang malakas na hallucinogen nang maaaring maging sanhi ng baluktot na perception, pagkabalis sa at flashbacks. Perpetually buried siya sa muling pagpasok sa bansa bunga ng pagkakasama niya sa ating immigration blacklist, sabi ni Tanchenko. Nasa Bureau of Immigration Detention Facility ngayon si Choi sa Camp Bagong Diwa, Taguig City, kung saan nananatili ito habang hinihintay ang deportasyon. Ang oras ganap na alas 10:35 ng umaga. Ito ay atid ng KBS RMM News TV. Kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. At sa paghahatid ng Gold9 Plus Probiotic. Ito ay sa pag-endorso ni Ariel T. Bayra ng Gold9 Plus Probiotics. Samantala, kinumpirma ng DMW ang paglubog ng MV Tutor Filipino seafarers, nawawala pa rin. Round one. Ready, go! Inihayag ng Department of Migrant Workers, DMW, nitong Huwebes na lumubog ang MV Tutor, ang Liberian flagged bulk carrier, sa inatake ng Houthis noong nakaraang linggo sa
kaya mas mahirap ang paghahanap sa nawawalang Pilipino. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Cagdac, huling nakita ang carrier noong Hunyo 17, June 17 ang huling nakita, at noong June 18 nang bumalik ang eksena ang isang barko na di umano'y magsisimula sa paghahanap at pati na rin ang salvaging operation na may paggalang sa barko, hindi siya matagpuan ng MV Tutor, sabi ni Cagdac sa isang press conference. Nang matanggap daw nila ang balita, agad nilang ipinalam sa pamilya ang nawawalang Filipino crew. At tiniyak ang patuloy na suporta. May 3 anak daw ang nawawalang seafarers at 2 sa kanila ang nag-aaral pa. Ayon sa mga ulat, namatay ang asawa, 3 taon na ang nakakaraan na makipag-coordinate pa rin ang DMW sa shipping principal ng MV Tutor at sa mining agency para sa mga entitlements dahil sa mga epektadong Filipino crew. Ayon kay Cagdac, habang lumulubog na ang barko, hindi itinuturing ng DMW na patay na ang nawawalang Pilipino. Hindi natin maaaring opisyal na kumpirmahin ang kanyang kamatayan o ang kanyang pagpanaw. Nawawala siya at patuloy kaming nagbibigay ng suporta sa pamilya, sabi niya. Samantala, sinagawa ng DMW ang unang round ng konsultan ayon sa mga stockholders tungkol sa kaligtasan ng mga Pilipino seafarers, lalo na ang mga sasakyang pandagat ay dumadaan sa Red Sea Gulf at Aden at iba pang high-risk areas. Hanggang Huwebes, 78 Pilipinong seafarers ang nagpakita ng kanilang karapatang tumanggi sa paglalayag mula pa noong Marso. Ang kanilang desisyon ay pinarangalan ng kanilang mga may-ari ng barko, ayon kay Cagdac. Alas 10:39 ng umaga, ito ay hatid ng KBS RMM News TV Radyo na Dyaryo pa. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. May pag-uulat ang ating Kasado Patrol 47 mula pa rin sa lugar ng nasa area po siya ng Pasig. Isang organizer at drug pusher arestado sa Pasig at residente ng Cainta, Rizal ang mga suspek. Report mula kay Kuyang Dan Torbeles ng Kasado Patrol 47. Alright, Kuyang Dan, standby report. Kasado Patrol report. May pag-uulat ang ating Kasado Patrol 47, si Kuyang Dan Torbeles. Alright, Kuyang Dan. Sige, iputok mo na yan. Good morning. Yes, likewise, Kuya Arnold at Kuya Alan, good morning and happy weekend. Timbog at arestado ng Pasig NCRPO Special Operation Unit ang isang organizer na umano'y sa kalaswaan. Nag-organisa ito ng kalaswaan at itinuturing na drug pusher. Nang masakuti ito ng NCRPO Special Operation Unit, nang isagawa nito ang drug bypass operation naman sa lugar ng Barangay Ugong, Lungsod, Pasig, sa isang building sa kanyang mga parokyano. Inilala ni Police Lieutenant Colonel Marvin Maragon ng Pasig Police Station ang suspect na si Jake Regalario alias Jake nang maaresto ito ng mga tauhan ng SOU. Sa lugar ng ito ay residente ito ng Barangay San Isidro dito sa Rizal sa Cainta. Dakong alas 7 ng gabi, Kuyang Arnold, nang ito ay masakuti ang suspect. Batay sa investigasyon ng Pasig Police, isang hindi nagpakilalang tipster anya nga naroroon sa lugar ang suspect sa kanyang mga parokyano na kaagad na isagawa ang nasabing drug bypass operation
ng mga operatiba sa lugar sa lungsod ng Pasig sa pangunguna ni Police Lieutenant Colonel Marvin Maragon dahilan sa pagkakaresto sa suspect na si Galario ng makumpiska ng mga autoridad naman mula sa suspect ang isang sachet na ecstasy tablet at isang heat shield na naglalaman din ng transparent plastic sachets na naglalaman ito ng 25 capsules itong ecstasy tablets mula sa suspect batay pa sa mga autoridad ng Pasig Police sa kanilang nakalap mula sa tipster na itong suspect na si Galario ay tulak ng umano sa mga ecstasy sa isa ring kilalang organizer dito sa kanyang mga parokyano at kasalukuyan na itong nakakulong at nasa kustodiya na ito sa Pasig Police. Kung saan, ito nga, Kuya Arnold, ang mga ano pala, itong customer nito ay mga taga-showbiz umano. Mga taga-showbiz. Hatawa. Kasi ecstasy ito, alam mo naman taga-showbiz, ecstasy ang pangmayaman talaga ito. Oo, kailangan talaga maging happy at masulit yung kanilang pagiging happy pag ecstasy na. Kaya tapos sinamahan pa ito ng kalaswaan na bilang organizer na ano pala itong suspect na ito si Galario. Kung saan na ito ay nasa kustodiya na ito ng Pasig Police Station at naharap sa kasong paglabag naman sa Section 5 Republic Act 9265 Dangerous Drug Act of 2002 at ito ay naghihimas na ng malabig na react na bakal. Ito ang balita sa Estado 47, Dan Torbelis, Kagulat Live sa TV, sa Armin News TV, may dyaryo pa. Alright, maraming salamat sa pag-ulat ng ating Kasado Patrol 47, Kuyang Dan Torbeles. Thank you, Kuyang Dan. Ang oras ganap na alas 10:44 ng umaga. Ito ay atid ng KBS RMM News TV. Radyo na dyaryo pa. Ito ay sa pagtataguyod ng Golden Plus Probiotics. Ito ay sa pag-endorso ni Dr. Ariel T. Bayra ng Golden Plus Probiotics at ng Insensitive Pote. Samantala, barbarian sabi ng PH Navy Exec tungkol sa China Coast Guard sa West Philippine Sea Route. Round 1. Ready, go! Tinatawag ng isang ranking Philippine Navy official nitong Webes ang China Coast Guard na band of barbarians dahil sa kanilang agresibong aksyon laban sa kamakailang resupply mission ng Maynila sa contingent nito sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Ang tawag ko sa kanila ay isang pangkat ng mga barbaro at sa unang lugar wala siyang karapatang magsuot ng uniform. Ang mga tauhan ng Coast Guard ay dapat na responsable para sa kaligtasan ng buhay sa dagat. Ang kanilang mga kilos ay nanganganib sa buhay sa dagat. Hindi ito nagsasalita ng mabuti tungkol sa isang bansa na nais maging isang pandaigdigang kapangyarihan payag ng Philippine Navy. Tagapagsalita para sa West Philippine Sea, Commodore Roy Vincent Trinidad, sinabi ng isang panayam sa media, ang tinutukoy niya ay ang ginawa ng Chinese Coast Guard noong Hunyo 17 kung saan naglunsad ang mga tauhan nito ng mga delikadong maniobra at panghaharas sa mga Pilipinong supply boat. Ang mga tauhan ng Chinese Coast Guard na ito ay sumakay din nanakawan at napinsala ang matigas na hull and lootable boats ng militar ng Pilipinas na ginamit sa mission bukod sa pagsira sa mga kagamitan sa komunikasyon at nabigasyon ng isa sa mga bapor. Kasama ang ilang personal na gamit ng mga tripulante nito at pagbabanta sa kanila ng mga
matutulis at matalim na armas. Dapat ngayon ay maging maingat ang ibang bansa sa pagtingin sa ginagawa ng China sa West Philippine Sea dahil gagawin din ito sa kanila kung hindi ito tapos na, sabi ni Trinidad. Aniya, gagawa pa sila ng pagpaplano at magkakaroon ng mga pagbabago sa kanilang taktika kasunod ang insidente. Tiniyak din niya sa publiko na lahat ng kanilang gagawin ay gagabayan ng rules of engagement at isasagawa sa loob ng international law. Laging igigiit niya ang Pilipinas ang soberanya at soberanya, karapatan sa teritoryo samantalang magkakasamang ipapahayag ng Armed Forces of the Philippines at Japan Self-Defense Forces nitong Huwebes ang kanilang pag-aalala sa mga nagaganap kamakailan sa West Philippine Sea. Kasunod ng mga aksyon ng China kamakailan, ito ay nang makita sina AFP Chief General Romeo Browner Jr. at GSDF Chief of Joint Staff General UC Hedy Yoshida sa pamagitan ng video teleconferencing upang talakayin ang mga pagkakataon sa pakikipagsosyo at mga paraan sa unahan kasunod ng pag-agaw ng Chinese Coast Guard sa misyon ng pag-ikot ng resupply ng AFP. Laging naninindigan ang GSDF sa panig ng AFP at palalim na ang kooperasyon ng GSDF sa Pilipinas at ang katulad na bansa, sabi ni Yoshida. Samantala, pinasalamatan ni Browner ang GSDF sa patuloy na pagsuporta nito sa AFP at Pilipinas. Labis po kami nagpapasalamat sa suporta na ibinigay sa amin ng Japan. Ang Japan ay isa sa mga unang bansa na nagbibigay ng suporta nito sa kinokondena ang mga aksyon ng Chinese Coast Guard, dagdag niya. Alas 10:48 ng umaga, ito ay atid ng Kasado Broadcasting Service ng RMM News TV, radyo na, dyaryo pa at ng buong persa ng Balitang Kasado, ang payagang balansi at totoo national newspaper. Samantala, ex-Negros Oriental Governor Fry Davis navid para sa terror financing raps. Round 1. Ready, go! Inaresto ng mga otoridad ng pulisya nitong Huwebes ang dating gobernador ng Negros Oriental na si Fried Henry Tibes dahil sa umano'y pagkakasangkot nito sa mga aktibidad sa terorismo. Sa ulat, sinabi ni Criminal Investigation and Detection Group na nahuli si Tibes sa barangay Taclubo, Dumaguete City, Negros Oriental dakong alas 8:15 ng umaga. Ang dating gobernador ay pinaghahanap ng Cebu City Regional Trial Court Branch 74 kung saan siya ay sinampahan ng kasong paglabag sa Terrorism Financing Prevention and Supervision Act of 2012 na may piyansa na 200,000 pesos. Siya rin ang nakalista bilang nangungunang most wanted person sa provincial at regional level. Noong Agosto, itinalaga ang Anti-Terrorism Council bilang terorista sina Fried Henry at kapatid nitong si dating Negros Oriental Congressman Arnolfo Tibes Jr. dahil sa pagkakasangkot umano nila sa ilang insidente ng pagpatay at harassment sa lalawigan nitong mga nakaraang taon. Noong sila ay nasa pampublikong katungkulan pa rin, kabilang sa mga insidente na ito ang pagpatay sa dating gobernador ng Negros Oriental na si Ruel Digamo noong Marso 4 ng taong 2023 at siyam na iba pa. Si Arnolfo Tibes ay kasulukuyang nasa ilalim ng house arrest sa Timor-Leste habang hinihintay ang desisyon ng host country sa kanyang extradition sa Pilipinas sa naharapin ang mga akusasyon laban sa kanya. Samantala, pinuri naman ni Justice Secretary Sus Crispin Boyeng Remulla ang pag-aristo kay Fried Tibes na ang kamakailang pag-unlad ay pagpapakita ng katapatan ng pamahalaan sa paglabag sa terorismo. Ang pag-aristo kay Fried Henry Alipet Tibes ay nagpakita ng aming matatag na pangako sa paglaban sa terorismo at pagtataguyod ng panuntunan ng batas. Sabi niya sa isang press release, pinuri ng DOJ ang CIDG sa
matagumpay na paghuli kay Tebes. Tiniyak ng masigasig na pagsisikap ng CIDG na maharap sa hustisya ang mga nagbabanta sa kapayapaan at seguridad, sabi ni Rimolya. Samantala, CHR ay kinatuwa ang hatol sa 4 na pulis sa pagpatay sa ama at anak. Round 1. Ready, go! Malugod na tinanggap ng Commission on Human Rights CHR nitong Huwebes ang hatol ng Caloocan Court sa 4 na pulis na sangkot sa pagpatay sa mag-ama sa isinagawang anti-drug operation sa Manila noong 2016. Luis Bonifacio, 45 at ang kanyang anak na si Gabriel, 19, ay binaril sa operasyon. Hinatulan ng korte ang mga pulis na nagkasala ng homicide at hinatulan sila ng mga termino ng bilangguan ng hanggang 10 taon ang mga walang katwira na pagpatay na ginawa ng mga tagapagpatupad ng batas ay hindi lamang taas ang paglabag sa batas kundi nagpapakita rin ng matinding pang-aabuso sa autoridad at paglabag sa mga prinsipyo ng sangkatauhan. At karapatan sa buhay, sabi ng CHR, ay isang pahayag. Sa isang pahayag, inilala namin ang desisyon ng korte bilang isang makabuluhang hakbang tungo sa pagkamit ng katarungan at pananagutan sa mga biktima ng paglabag sa karapatang pantao, kaugnay ng kampanya laban sa droga ng makaraang administrasyon. Itinatampok sa ruling ang kahalagaan ng paggalang sa karapatang pantao, due process at rule of law sa unang kampanya kabilang na ang pagtugis ng crime prevention sa drug control ayon sa CHR. Alas 10:53 ng umaga, ito ay atid ng Kasado Broadcasting Service ng RMM News TV, radyo na dyaryo pa. Ito ay sa pagtataguyod ng Gold9 Plus Probiotics. Ito ay sa pag-endorse ni Dr. Ariel Tibayra ng Gold9 Plus Probiotics at ng Insensitive Otes. Alright, good morning kay Kuyang Carl Santos. Good morning po, Kuyang. At sumainyo ang mapagpalang umaga ngayong araw ng Biyernes sa mga Santos family and family ni Kuyang Carl Santos. Alright, tuloy-tuloy lamang po ang ating balitaan. PNP Chief nagutos ng paglikha ng gun permit hub sa Visayas at Mindanao. Round 1. Ready, go! Ipinag-utos ng Philippine National Police Chief General Romel Francisco Browner ang paglikha ng mga gun permit renewal centers sa Visayas at Mindanao. Ang hakbang ay bahagi ng pagsulong ng Philippine National Police streamline at gawing mas accessible ang proseso sa pag-renew ng gun permit. Kapag kailangan mo ng permit to carry, kailangan mong pumunta sa Krami dahil doon lang ito makukuha. Mukhang maganda ito sa mga nasa Metro Manila pero magiging mahirap para sa mga nakatira sa Visayas at Mindanao. Paano naman yung mga talagang may valid threat sa buhay nila na nakatira sa malalayong lugar na ito at kailangan ng PTC? Sabi ni Marbil sa Pilipino sa gitna ng Tactical Survival and Arms Expo sa Mandaluyong City noong Huwebes. Inutusan ng RONIA ang Firearms and Explosive Office na ilagay ang mga hubs na ito sa loob ng 2 buwan. Sa simula ay isa sa Visayas at isa sa Mindanao ang tinitingnan natin. Mahirap din maglagay ng napakaraming facilities kasi number 1, kailangan natin ng tao para man ang mga offices na ito. Ipapaubaya ko na lang sa FAO ang pagpapatupad ng mga utos ko, sabi niya. Nice din daw niya na maging ganap na computerize ang proseso ng renewal ng license to own and process firearms
at firearms registration para sa mga gun owners. Hanggang ngayon, kailangan pa rin personal na pumunta sa kamkrami ang mga aplikante para maabil ang serbisyong ito. Basta tayo ay renewal, gusto namin na maabil na lang ng neuro at drug test ang mga aplikante sa mga accredited testing center. Ayaw namin na hanggang kamkrami lang sila pumunta kung computerize na natin ito. Ang proseso ng digitalize at maaari mong makuha ang iyong mga permit, agad ayaw namin na tumagal pa ito, sabi niya. At ayon pa rin kay General Marvel, bahagi ito ng mga hakbang ng Philippine National Police upang mapag-alaman ang kahalagahan ng sabling firearms ownership. Tatlong minuto bago mag-11 ng umaga, ito ay hatid ng KBS RMM News TV. Radyo na, dyaryo pa. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. At sa paghatid ng Gold9 Plus Probiotics, ito ay sa pag-endorse ni Dr. Ariel T. Bayra ng Gold9 Plus Probiotics at ng Insensitive Foods. Samantala, may 2.8,000 job vacancies para sa mga healthcare workers ng DOH. Round 1. Ready, go! Pinataas ng Department of Health ang mga oportunidad sa katrabaho na inaalok sa kanilang job fair mula 2,600 hanggang mahigit 2,800 posisyon sa iba't ibang mahalagang papel sa sektor ng kalusugan. Ang nationwide job fair na nagsimula noong nakaraang Hunyo 18 ay bahagi ng pagdiriwang ng DOH sa ika-126 na anibersaryo. Ayon sa DOH, halos 700 ang natanggap nilang aplikasyon sa buong bansa. Sa loob ng 2 araw, layunin ng job fair na makakuha na mas maraming workforce sa 76 na operating unit sa Department of Health, kabilang na ang DOH Central Office, Centers for Health Development, DOH Hospitals at Treatment and Rehabilitation Centers na estratekong nakapwesto sa buong bansa. Upang maging maayos ang proseso ng pagkuha, idinaos ng mga on-the-spot interview ang agarang pag-uupa, inihikayat ang mga interesadong aplikante na personal na dumalo sa job fair, ngunit maaari rin silang mag-apply online sa pamagitan ng mga bakanting posisyon nang nakapost sa website ng Civil Service Commission, website ng DOH, eJobs for Health at iba pang itinalagang platform. Now, narito sinabi ni Secretary Teodoro Herbosa na ang job fair ay nakahanay sa 7th Action Agenda items sa DOS na kilala rin bilang kapakanan ng karapatan ng mga health workers. Eksaktong alas 11 ng umaga, ito ay hatid ng Balitang Kasado, ang payagang balansi at totoo national newspaper. Panatilihin po lagi ang pagbabasa ng pahayagan na dyaryo o dabloy ng Balitang Kasado. Dito po nyo matutunghayan ang lahat ng makatotohanan, balansi at totoo na mga pangyayari sa loob at labas ng ating bansa. Samantala, mga kababayan, prove tumaas na kaso ng child rape sa bansa, hinimok ni Ligarda sa Senado. Round 1. Ready, go! Inihain ni Senador Loren Ligarda ang Senate Resolution number 1050 na nag-uutos sa kinaukulan committee na tingnan ang dumaraming kaso ng child rape sa bansa.
na may layuning palakasin ang mga batas laban sa karumaldumal na krimen. Sa isang balita nitong Huwebes, binanggit ni Ligarda ang isang ulat mula sa Child Protection Network Foundation Incorporated na nagsasabing 2,890 sa 4,079 na kaso ng karahasan sa bata na iniulat mula Enero 1 hanggang Mayo 26 ng taong kasalukuyan ay sexual na pang-aabuso, pag-atake. Lubos po tayong nababahala sa nakakaalarmang pagtaas ng kaso ng child rape, lalo na't marami na sa mga salarin ay mga kamag-anak ng mga biktima, mga pinagkakatiwalaang individual, sabi niya. Kailangan nating alamin kung sapat na ba ang ating kasalukuyang batas o naipapatupad pa ito ng tama para maparusahan ng may sala, maprotektahan ang mga biktima at bigyang kapangyarihan ng Estado na tulungan ang mga biktima na makabawi muli sa adniya. Nananawagan si Ligarda na mas mabuting ipatupad ang Anti-Violence Against Women and Their Children's Act at ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. Dapat ding ipatupad ang maayos ang iba pang mga batas tulad ng Anti-Trafficking and Person Act at pinalawak na version nito at an act promoting for a stronger protection against rape and sexual exploitation and abuse, increasing the age for determining the commission of statutory rapes, sabi niya. Panawagan din ni Legardas na ipasa ang Senate Bill number 2401 na naglalayong magtatag ng Women and Children Protection Unit sa lahat ng ospital ng gobyerno, kasama sa panukalang batas na inihain ng ni Ligarda noong Agosto ng nakaraang taon ang mga kinakailangang appropriations upang matiyak na ang mga protections unit ay may sapat na kagamitan upang tumugon sa mga kaso ng karahasan laban sa kababaihan at upang may mapigilan ang karahasan nakabatay sa kasarian. Alas 11:04 ng umaga, ito ay hatid ng Kasado Broadcasting Service ng RMM News TV, radyo na, dyaryo pa, at sa pagtataguyod ng Gold9 Plus Probiotics. Ito ay sa pag-endorso ni Dr. Ariel Ibayran ng Gold9 Plus Probiotics at ng Insensitive Potes. SIRB program ng bansa ginagamit bilang tiket ng mga dayuhang kriminal. Round 1. Ready, go! Nananawagan si Surigao del Norte 2nd District Representative Robert H. Barber nitong Huwebes sa kanyang mga kasamahan sa Kongreso na amyendahan ng i-upgrade ang Unticket Special and Visitor Resident Visa Program. Sa isang balita, sinabi ni Barbers na ang special visa ng bansa ay ginagamit ngayong bilang tiket ng ilang dayuhang sindikato ng druga, money launderer at iba pang kriminal na elemento upang maitayo ang kanilang base at operation sa Pilipinas. Sinamantala niya na ang mga walang kwentang individual ng SIRB ay kaya naging kanlungan ng bansa sa pagsusulong ng kanilang illegal na gawain. Alinsunod aniya sa Book 5 ng Omnibus Investment Code, ang SIRB program ay nag-uutos sa mga investors na mag-permit ng hindi bababa sa $75,000 USD sa bansa at mag-invest ng viable economic activity sa halagang 4.8 milyong piso. Ang isang member ng isang criminal syndicate ay maaari nang pumasok, manatili at gawin ang kanilang illegal na gawain sa ating bansa gamit ang SIRB program sa cover, sabi ni Barbers. At sa mga banyaga, partikular na ang mga Chinese drug syndicates at money launderers, ang halaga ng 4.8 milyon ay barya na lang sa kasalukuyang panahon.
Kumpara sa kikitain nila sa kanilang illegal na gawain, the chairperson of the House Committee on Dangerous Drugs said aniya, national na ngayon ay nagmamaning real deals o stories sa nagmamaning retail store sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa na nagbibenta ng smuggled cheap goods mula sa China. Ito ang mga reklamong nakarating sa atin mula sa mga kababayan nating Filipino-Chinese o Chinoy na engaged sa local retail businesses. Kundi lugi ay nagsasarado na ang marami sa kanila, hindi na maituturing na investors ang mga Chinese national na ito dahil nagdagsa na sila mga Chino, Tisoy na ang kanilang mga kompetensya sa retail trade, sabi niya. Alright, yung pala yung mga Tisoy. Oo, Chinoy. Okay. Base sa pinakahuling ulat, sinabi ni Barbers na ang SIRB program at ticket din umano ni Banban Tarlac Mayor Alice Guo at ng kanyang magulang para pumasok sa bansa noong Enero 2003 nang siya ay 13 taong gulang batay sa talaan ng BOIs of Bureau of Immigration. Ang tunay na pangalan ni Alice Guo, Hua Ping, at pinanganak noong August 31, 1990. Kinilala ang kanyang ina na si Len Wenye base sa SIRB application na isinomiti ng kanyang pamilya sa BOI. Kasalukuyang iniimbestigahan na ng Kamara de Representantes ang pagdagsa ng mga Chinese national na nagtatrabaho sa mga illegal Philippine offshore gaming operators or PUGO firms, pagkakasangkot sa smuggling ng droga, pagkuha ng pagkamamamayan ng mga Pilipino gamit ng mga huwad na dokumento, money laundering, pandaraya, kidnap or ransom at iba pang kriminal na gawain. Minamantakin po ninyo mga kababayan na base po sa masusing pagsisiyasat na sinabi ng sinabi nga ni Barbers na sa SIRB program na itong si Banban Tarlac Mayor Alice Guo at ang kanyang mga magulang ay pumasok pala dito noong Enero 2003, Aba. At 13 taon pa lamang noon si Alice Guo. Batay sa Bureau of Immigration, ang tunay na pangalan ni Alice Guo o Banban Mayor Alice Guo ay Hua Ping. Talaga, oo. Grabe talaga makapagpanggap lamang. Isipin mo, halos nung siya ay ilang ulit na tinanong ni Senador Isam Hontiveros at ni Senadora Loren Giligarda, ito sa Senate hearing, itong si Alice Guo ay laging ipinagigiitang siya ay Pilipino. Kaya talaga, sabi nga'y talagang may pagkahunyango din. Isipin mo, ang pangalan niya na ilang ulit niyang itinatanggi, at napakaraming bisis si Hua Ping. Ipinanganak noong August 31, 1990. Itong si nagpanggap at nagpakilalang Alice Guo ay samantalang siya pala si Hua Ping, talagang tunay na Chinese. Kaya nako,
malaking kasalanan niya na iyong ginawang iyan na Alice Guo sa madla. Isang malaking paglabag. Oh. Kaya kung ano man yung mga naging papel mo sa mga illegal activities ng lugar ng Tarlac, lalong-lalo na dyan sa Banban Tarlac, kung kaya ang naging malaking pagkakamali po ng ating mga kababayan dyan ay kung bakit nyo na ihalal na bilang mayor itong si Alice Guo. Samantalang siya si Huaping. Oh. At ang kanyang ina ay si Lin Wensi. Talaga, oo. Kaya, Jesus Maria Joseph, sana sa mga susunod na pagkakataon sa lahat ng ating mga kababayan na nagnanais at ibig na magpalit o maglagay ng mga leader o namumuno ng inyong munisipalidad bilang maging mayor man o barangay kapitan ng inyong barangay o etc. etc. Sana'y pag-aralan nyo munang mabuti at suriin kung sino itong mga taong ito na gusto nyong iluklok at ilagay sa pwesto. Kaya sabi nga'y huli man daw at magaling ay ginagaling pa rin. Sapagkat sabi nga'y sa matalas na pagsisiyasat ng ating mga otoridad ay nadiskubre itong kabuktutang ginawa ng lahi ni Huaping o si Alice Guo. Kaya hindi pipiding ipagkaila yung makatotohanan na nangyayari sapagkat sabi nga'y walang mabaho na kahit anong lalim yung iyong pagkakatanim ay walang hindi yan sisingaw. Mabaho eh. Kaya, speaking baho, parang baho di masinlok. Kaya sabi nga po'y talagang napakalalim na talabugtungan o palaisipan itong nangyayaring ito. Ito nga ang sinasabi at kawikaan ng mga matatanda, Pilipino tago, Pilipino turo. Paano magkakaroon ng katiwasayan ang ating bansa, ang ating sambayanan kung laging may sabwatan? At yung hindi pwede ay inyong ipinag-aari. Kaya sana naman po sa lahat po ng ating mga kinauukulan, sa lahat ng ating mga mamamayan dito sa ating bansa, huwag po kayong pasilaw o padala sa ningning ng kislap ng salapi. Sapagkat sabi nga po'y ang salapi o pera ay sagisag ng malaking tukso at malaking pagkakamali kung hindi ka marunong gumamit niyan. Sapagkat kaya nga po nauso yung pera, ay pambili, pambayad sa pagkakautang. Hindi yung para gamitin na pagmamalupit at pang-aabi sa kapwa. Gaano karami ang mga inosente na nadamay dito. Lalo-lalo na po ang mga minor de edad. Dito po sa naging issues, dito sa Pugo. Nasa pamagitan nga po nitong Pugong ito, dito nagkaroon ng bulilyaso ang kabuhayan at pamumuhay ng marami nating mga kababayan. Tapos hanggang dito sa ating bansa ay patuloy ang pagmamalupit nitong mga tsenong ito na mahilig mag-operate ng mga illegal na gawain para dito. Kaya nga yung pugong niya isinuka sa China dahil nga aayaw nga ng bansang China ang ganyang klase ng operasyon ng mga sugal at mga illegal. Tapos dito sa ating bansa, diyan pa naman sa lugar ng Banban Tarlac, nadiskubre.
Kaya laking pasalamat po natin sa lahat po ng mga otoridad, sa mga miyembro ng CIDG at saka mga PAOK. Congratulations po sa inyong lahat. Sa inyo pong agarang pag-aksyon para sugpuin itong mga illegal na aktibidades na ito na nangyari diyan sa lugar na iyan ng Banbantarlak at dyan sa iba pang mga karatig bayan at lalawigan. Congratulations po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga otoridad. Kaya po ang ating pong palatuntunan ng Gabay at Patnubay ay patuloy po na nakikisimpatya at nakikisa sa mga layuning makabubuti ng ating kapwa at ng ating bayan. Sapagkat sabi nga po ang lahat ng naduduro o na pipirwisyo sa bagay na ito ay kinakailangan pong ipagbigay alam ninyo at nang kayo ay aming maisalarawan o maihatid sa mga kinaukulan ang inyong mga inaingat kung mayroon po kayong napansin o napupuna sa inyong mga lugar. Nakakaiba ay ipag-ibigay alam nyo po kaagad sa ating mga otoridad. Ito pong pugo na ito ay talagang mapanganib ito. Marami ang mga nasisira ritong kabuhayan at buhay ng mga kabataan. Lalo na po yung mga inosente na dito ay nasangkot. Kaya nga talaga nga po kaya sa lahat po ng ating mga minamahal, isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat at naway ang pagpapala ng ating dakilang may kapal ay laging sumasa inyo. Anyway, at sabi nga po ay lubos po ang ating pasasalamat sa lahat ng ating mga may kapangyarihan na patuloy nilang pinapangalagaan ang peace and order ng ating bansa sa pangunguna ni General Romeo Browner Jr., ang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Good morning, sir, at kay Major General Roberto Escapulong, ang Commander ng 2nd Infantry Division Jungle Fighter ng Philippine Army. Magandang umaga po sa inyong lahat at sa lahat din po ng ating mga kapulisan sa pangunguna ng ating PNP Chief na si General Romel Francisco Marbil. Magandang umaga po sa inyong lahat, sir, at sa ganun din kay sa ating spokesperson si Colonel Jean Fajardo ng PNP. Likewise, ganun din kay Police Brigadier General for Kenneth Y. Lucas, ang Regional Director ng Region 4A Calabarzon. Ganun din sa ating PIO Public Information Chief, si Colonel Chita Del Gawiran ng Region 4A Calabarzon. At syempre sa ating makisig at ikangay action man at pwede sa lahat kahit sa kantahan. Lalo na sa peace and order. Si Colonel Felipe B. Maragon ng Lalawigan ng Rizal. Siya po yung Provincial Director. Magandang umaga, sir, Maragon. At ganun din kay Police Captain Marisol Taktakin ng PIO, Public Information Office Head ng Rizal. Likewise, sa lahat po ng ating mga nakasama at nakapiling na mga Kasado Patroller sa pangunguna ni Kuyang Lando Loto Kasado Patrol 25, ni Kuyang Dantor Velez Kasado Patrol 47. At ganun din ang ating mga Kasado Patroller na sa ngayon ay umantabay si Kuyang Chudi Soyman Jr., Kuyang John Santusidad. Kung kaya lamang Kuyang John talagang hindi makontak ang iyong komunikasyon, medyo nahihirapan ang ating mga kasamahan dito sa ating studio para yung iyong contact person ay dapat magbigay ka talaga rito kahit CP number na madaling makontak para sa iyo. Alright, at sa ganun din po sa ating Divine Council, kay Kuyang Freddy Chaplain Frederick Berry, ang ating Kasado Patrol 13 na nasa lugar ng Mindanao, at si Ate Fredelyn Samaldani, ang 333 Patrol, ang Kasado Patrol. Alright, at sa lahat po ng ating mga nakapiling dito sa ating technical site kay Ate Del Santos at Ate Rosemary Paderon.
Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at sa lahat po ng ating mga tagapakinig. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat at happy weekend po. Alright mga kababayan, oras na naman po upang pansamantalang tayo ay magkahiwa-hiwalay. Mga giliw kong taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao, at maging sa iba't ibang dako ng mundo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood dito sa KBS RMM News TV. Nagpapasalamat po ko sa inyong paggabay at pagsubaybay. So humigit kumulang na 2 oras ang ating pagtatanghal sa ating palatuntunan dito sa KBS RMM News TV. Sa pangalan po ng ating station manager at siya rin ating publisher, resident CEO Kuyang Alan Valenzuela Bordeos. At syempre naman po mga kababayan, ako po ang inyong abang lingkod, ang kuya ng lahat, ang inyong Kuyang Arnold Namuko, ang Mindorinyong Midnight Boy. Ako po ay pansamantalang nagpapaalam, mga giliw kong taga-subaybay, at muling magbabalik sa araw ng Lunes. Tuloy-tuloy uli po ang ating palatuntunan, kaya antabayanan po ninyo ang ating palatuntunan. Kapag araw na linggo, ganap na 8 ng umaga, ang palatuntunang gabay at panalangin. At yan po ay ating pong idinaraos tuwing linggo ng umaga, ganap na 8 ng umaga yan. At syempre, sumayin nyo nawa ang pagpapala ng ating dakilang lumika at Diyos mabalos, amigos. Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay.
upang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay